We've got COMELEC Chair George Garcia on the line. Welcome back to Storycon, Chair Garcia. Thanks for making time for us. Good afternoon, sir. Afternoon. Magandang hapon po. Hi, Chairman. Kababayan natin, Ma'am Ami. Magandang hapon po. Okay, sir. First of all, let's clarify a few things. We know you've canceled Duterte Youth registration. Pero anong kaso po? On what basis did we cancel their registration? Una po, itong desisyon ay division case pa lamang. Tama po kayo, ito ay 2019 case. Alam niyo po, ang ginagawa po ng President katulad din po na nabanggit kanina, ay doon sa kaso, halimbawa ng Anuray, medyo matagal po yun. Gusto po natin i-resolve lahat yung mga ganong klaseng katatagal, bakit tumatagal ng ganon yung mga kaso. Ni-resolve po natin yung ng division, at ang issue po dyan ay issue ng nag-comply ba sa requirements ng accreditation yung mismong naturang party list. Ibig sabihin, meron ba siyang publication at meron ba siyang hearing. Ang sabi po ng COMELEC Division, voting 2-1, ay wala po yung dalawang requirements na yan, which are mandatory requirements, and therefore, ang sabi po nila ay void from the very start yung accreditation, and therefore dapat kinakancel po yung accreditation ng party list po na yan. Pero sir, hindi ba ang dapat gumawa nitong hearing would have been the COMELEC? The COMELEC would have been the one scheduling the hearing for the party list application? Maaaring tama po yan, pero po yung halimbawa publication, yung po kasing publication base po sa sinabi ng division at pinaliwanag ng division, ay nakalagay po yan sa order to cause the publication in 2 newspapers of general circulation. At yan po, alam na alam po ni Ma'am Ami kasi doon sa Philippine Star, lagi po madami nagpa-publish ng mga applicants for accreditation kasi po mandatory requirement po yan. Otherwise, hindi po mag-a-acquire ng jurisdiction ang commission doon sa petition for accreditation. So mandatory requirement po yon. Nakalagay po lagi yun sa order na dapat ay may publication. In fact, pagka po may hearing, yung po yung kauna-unahang tinatanong kung nag-cost ng publication yung mismong party list, political party or organization bilang compliance sa order. Otherwise, hindi po nag-acquire ng jurisdiction ng commission. Pag wala pong jurisdiction, lahat po ng pangyayari doon sa kasong na yon ay null and void. Pero sir, yeah, that begs the question nga na, parang, who's at fault here? Is it just the party list or also the COMELEC? Kasi in this case, ingay, hindi nag-hearing, so hindi na tanong kung na-publish. Parang pareho may problema. Actually po, I think na ipaliwanag yun ng division doon sa kanilang disposition. Medyo masyadong comprehensive, masyadong lengthy yung naging decision po ng COMELEC division. And again, hindi po naging unanimous yung naging decision po nila. Ito po ay 2-1 at ang katotohanan dyan, yung original na ponensya po, yung original na decision was in favor of Duterte Youth. At pagkatapos, nung umikot na po ito sa dalawang kasamahan, yung dalawang kasamahan po ay nag-dissent and therefore yung dalawang kasamahan ay kinakailangan magre-raffle ng kaso yung division upang mapunta doon sa dalawang miyembro ng division and therefore yung dating originally na nagkaroon ng decision in favor of Duterte Youth, siya ngayon ang naging dissenting opinion. So more or less, naandun po lahat yun sa discussion ng mismong resolution. Yung ponensya, sir, was released when? When was it decided? Kanina lang po na-promulgate yung mismong decision. Actually, ibig sabihin po yung ponensya, baka yung original na decision na kung sa pabor sa kanila, mga 2 to 3 weeks ago yon. Pagkatapos po, nung umikot, nagkaroon ng dissenting opinion yung dalawang miyembro ng commission and therefore kinakailangan i-raffle. Ganun kasi ang proseso. I-raffle yung mismong kaso doon sa dalawa na nag-dissent para yung dalawa ngayon ang gagawa ng majority decision. And yung po yung na-promulgate kanina, yung naging majority decision na ng division ng commission. So, mahahanap ba, Chairman, yung arguments ng for or against? Mahahanap ba sa website ng COMELEC? Ay, opo. Actually po, pinadala po natin sa lahat ng media sa commission at saka yung meron po kasi kami Viber group na pinapadala natin yung kopya mismo ng resolution ng decision. In terms of estimate, gaano katagal pa yan bago sa embank?
ayaw po natin magbigay ng pressure sa mismong party list sapagkat siyempre para po sa kaalaman ng lahat, ang desisyon po ng isang division ng COMELEC ay pwede pa pong masubject sa motion for reconsideration o kung ano man po ang remedy pa na naiisip po ng party list. And therefore, sa mga supporters nila, dapat din po nilang maunawaan na hindi pa po tapos yung mismong kaso na ito. And therefore, kaya po ayaw natin sabihin kung more or less kailan sapagkat sa amin po 5 araw pagkatapos matanggap ng desisyon, pwede mag-file ng motion for reconsideration and therefore nasa NBank naman na yun at ang NBank na ang magkakaroon ng desisyon patungkol dito. Yan po yung commitment natin na kung bagamat yan ay nagtagal na mga ilang taon ay sa ating pong present leadership ay mamadaliin naman po natin yung mga ganyang klaseng kaso upang walang agam-agam sa kung dapat bang makaupo o hindi dapat makaupo yung party list na binabanggit po natin. Chairman, cambio lang akong konti. Related pa rin sa party list. Before the election, sabi nyo, hindi nyo napapayagan sa susunod yung mga grupo, party list, na ang mga pangalan ay kapareho sa mga ayuda, no? Mga ayuda programs ng gobyerno. Ano po yung mga ginagawa nyo ngayon along that line? Di ba kasi kung hihingi nyo sa Kongreso, baka yung mga party list na yan, syempre, haharangin nila yan kapag pre-propose nyo sa Congress. Ano po yung ginagawa nyo? Ito po, Ma'am Ami, warning po ito sa lahat na magpa-file ng mga bagong petitions for accreditation, although mangyayari po yung filing pa by next year, 2026 and 2025. Basta po yung pangalan ay pangalan ng isang ayuda o kaya pangalan po ng isang telenovela na medyo kilala o kahit pa hindi kilala, automatically po namin i-dismiss na yon po. Wala na pong ifs and buts, ni wala na pong hearing. In fact, pwede po namin i-refuse to accept yung mismong filing ng ganong klase ng mga petition at ilalagay po namin yun sa aming pong guidelines na ilalabas para po sa accreditation ng political parties and party list. And hopefully nga po, Ma'am Ami, at sa ating po mga kababayan, hopefully nga po mukhang may maglalabas naman ang sa accreditation kasi nga po walang batas. And therefore, napipilitan po ang Korte Suprema kahit ang COMELEC na mag-interpret. Sana mag-clarify na natin yung regional party, yung mismo mga regional organizations, yung mga interest groups. Yan po para maging maliwanag po ano ba talaga at paano ba talaga sila i-accredit. Including ba dyan, Chairman? Chairman? Anong gagawin yung explanation ko sa kasakala? Because kapag dinisqualify nyo yung mga yan, palagay ko aakyat yan sa Supreme Court eh. Ano yung magiging depensa nyo kung wala pa naman ng batas? Maganda po yun. Mas maganda pong laging nadadala kami sa Korte Suprema. Mas maganda nga po yun para lagi nakaklarify yung mga issue na ganito. Yung extent po ng power ng komisyon. Tatandaan po ng lahat na bagamat walang batas, pero ang COMELEC po kasi is the power to enforce and administer election laws. At dahil po dyan, we even interpret yung mga ganyan in a manner na hindi mamimislead ang mga kababayan natin. If the purpose of an election law is to mislead the electorate, what's the sense of that election law? So dapat po, na andyan ang COMELEC to ensure that the people will not be misled. Baka akalain po kasi nila ayuda yun eh. For example, sa kasalukuyan, wala pang gumagamit ng AKAP. Baka sa susunod may AKAP na. O susunod baka may AX na. Baka po akalain ng mga kababayan natin na pag hindi nila binoto yan, mawawalan sila ng suporta mula sa AKAP o mula sa AX. So, napaka po again, doon sa mga ibang katumbas na mga party list na hindi gumamit ng ganong klaseng mga pangalan. Number 2, madami naman po napapatunayan na kahit po hindi ganon ang pangalan, nananalo. May nakakakuha pa nga ng 3 seats. Basta advokasya, yung pangalan ng kanilang party list. Chairman, di ba kailangan pa ba ng batas dyan? Dahil may president dyan eh. Yung MAD, naalala nyo dati? Yung party list na MAD, di ba? So, kailangan pa ba ng batas? May president eh. Actually, kailangan na talaga ng batas. Pero sana nga po, kung mag-overhaul tayo ng ating party list law, which will definitely, number 1, talagang define yung tinatawag na marginalized and underrepresented. Number 2, yung pag-compute ng 2% at saka yung mga additional seats, talaga bang dapat punuan o pwede bang hindi. Ang dami pong napakadami pong issue sa party list. Sana po, maisama na rin po yung ganyan. For example, prohibition, the use of a social services project of the government is prohibited. So kahit paano po may strengthen yung kapangyarihan ng COMELEC. Hindi po yung katulad na nabanggit po ni Ma'am Ami na pwede po kami dalhin sa Korte Suprema kasi pwedeng sabihin, teka muna, bakit nyo nire-restrict o nire-limit
itong paggamit ng mga pangalan namin, which should be the discretion of an organization. So pwede, aaminin po namin na yan ay pwedeng madala sa Korte Suprema for proper interpretation. Not unlike if there is a law, ang law na mismo, ang Kongreso na mismo nagsabi, in the exercise of police power, bawal ito na gamitin ng mga pangalan. How does it work, Chair? So you've canceled the registration on the grounds of they didn't submit the proper requirements for registration. Pero may iba pang kaso si Ronald Cardema, di ba? Meron pa siyang material misrepresentation. How will it work? So gumagalaw pa po ba yung kasong yon? And secondly, I know you don't want to give a timeline to it, pero how do you expect this case to play out? Itong yung unang kaso that you decided that one of the divisions decided on today. Meron pa po isang pending na kaso sa amin yung patungkol sa issue ng violation ng anti-red tagging resolution ng commission. At number 2, meron pong iniimbestigahan yung law department namin sa pangalan sapagkat nagamit po yung pangalan ng kanyang sister-in-law na pangalan po niya. Correct. Samantalang doon sa previous submission nila ng mga nakakaraang filing ay hindi naman po yun ang ginamit. So yan po ay maaari pong ma-develop into a future case. Ayaw lang po nating i-preempt at yan po ay walang epekto at yung pong decision will not have any effect as far as the disposition of these cases are concerned. Patuloy pa rin po yung mga kaso na iyan. At again, ang maaari pong maging katanungan at laging tinatanong sa atin, Chairman, ano ang effect kapag nagkaroon ng cancellation? Halimbawa, ng isang party list. Well, katulad po na nabanggit kanina at doon sa kaso po ng Anwaray, ang pinaupo po namin ay yung party list na next doon sa pinakakahuli-hulihan. Hindi ko po sinasabing ganyan na mangyayari kung sakali because napaka-presumptuous at saka napaka-premature at this point and therefore I may not be prepared po to answer naman yung question patungkol sa bagay na yon. Sir, I understand naman that you don't want to answer directly yung questions about Drixie May Cardema o Drixie May Suarez kasi it's still pending eh. Pero as a general rule, sige, ilabas natin yung kaso ng Duterte Youth tsaka ni Drixie May. Anong limitations at anong mga accepted dun sa paggamit ng ibang pangalan? Kasi you have so many other politicians who use pseudonyms or pen names or whatever, showbiz or screen names. Kasi pinakita for example ni Ronald Cardema, may picture ng mga certificate of candidacy ni Bong Revilla, ni Strike Revilla, ni Jolo ba yun, Holo Revilla, na they're also using showbiz or political names, if you might call it that, in their official documents. So ano po yung limitations at ano yung acceptable doon sa mga ganung bagay? Without particularly referring to their case, para naman Yes, po hindi tayo magiging Yes, bias o unfair. Alam niyo po sa Section 74 ng Omnibus Election Code, nakalagay po doon ano ang contents ng certificates of candidacy ng isang tumatak sa isang national or local position. At ang nakalagay po dyan, nakalagay mo first name, family name, or your middle name. And then may nakalagay po ano ang nickname or the name that you want to appear in the ballot. May nakalagay po na pwede maisama po iyon. Yung po ay maliwanag. Pag niyo po yung form natin ng COC, mo, na kahit na halimbawa ikaw ay boy pogi ang lalabas doon sa iyong balota. Dahil yung gusto mo na maglumabas sa pangalan mo, tapos yung family name. Pero doon po kasi sa Republic Act 7941 at kahit po sa COMELEC Resolution 9366, yung tungkol sa party list, ang nakalagay lang po talaga doon ay family name, first name at saka middle name. Wala pong nakalagay na item o kaya linya o kaya numero patungkol po sa tinatawag na political name o yung tinatawag na nickname or stage name na pwede mag-appear sa balota. Sapagkat, remember po sa party list, hindi po tumatakbo yung mismong nominees. Ang tumatakbo po sa party list ay ang mismong party list organizations. Kung kaya hindi po hindi binarapat po ng batas at ng COMELEC resolution na hindi ilagay yung mga at walang dapat hihingin na stage name or nickname. Actually nga, sabi nga niya, you're electing the party, not the person. So what is the use, I suppose, of coming up with the... At saka may decision po ang Supreme Court dyan, yung pong kaso ng Palparan versus HRET at kasama yung Abayon versus HRET na ang sinasabi po ng Korte Suprema na ang tumatakbo sa isang party list sa election ay ang party list organizations or ang political parties. Pero ang nagiging miyembro po ng House of Representatives ay ang mga
nominees mismo. And therefore, sabi ng Supreme Court, yung 3 consecutive term limitation is applicable to the nominees but not to the party list. Kaya yung party list pagkat ang miyembro naman po ng Kongreso ay yung mga nominees po nila. Okay. With the with the bagong henerasyon naman, that was the other party list that was also not yet Resolve na yata yun. na-resolve na dismiss na with finality na yun, sir. Executory na yun, yung sa bagong henerasyon. Ako na-proclaim na po ako last week po na-proclaim na po namin sila. Hindi na lang po nagkaroon tinatawag na official formal ceremony. Mas pinarapat nila po kunin na lang sa amin yung kopya ng Certificate of Proclamation. Okay. Chairman, kumustahin ko lang yung yung submission ng Statements of Contributions and Expenditures. Kumpleto na ba yung mga iniintay ninyo? Sa 66 po na kandidato for senators, whether nag-withdraw, natalo o nanalo, 61 po, Ma'am Ami, ang nag-file ng kanilang SOSE. Meron pong 5 na hindi. At pagkatapos po sa ating pong national political parties, 25 naman po ang nag-file ng kanila pong SOSE. Sa ating pong mga party list, out of 155, 142 po na party list ang nag-file ng kanilang Statement of Contributions and Expenditure. Sa kasalukuyan, naghihintay na lang po kami ng go signal ng DICT upang mailabas namin yung pong website, yung pong program, yung system na magre-reflect po ng lahat ng SOSE, ng lahat ng kandidato. Alam niyo po, sa kasalukuyan po kasi, after the experience of the COMELEC in 2016 na nagkaroon ng data breach, lahat po kasi ng nilalabas naming sistema ay kinakailangan ikuha namin ng permission mula sa DICT. And therefore, hindi po namin mailabas yun nang wala silang kaukulang permission. And sinabi naman po nila sa amin, hopefully this week mailabas na upang mabigay na natin sa publiko yung lahat ng SOSE, ng lahat po na nabanggit ko ng mga kandidato kasama po ang mga local candidates. Halimbawa, nilabas nyo na sa website yun. Halimbawa ako, na nakita ko, mali yata tong dineclare na to ng kandidaton to. Kanino ipa-file, pwede ba mag-file ng complaint yung nakakita ng discrepancy or to notify the COMELEC? Kanino, ano yung process doon? Yes po, naku Ma'am Ami, tama po sa Political and Finance Affairs Department po namin, kahit sa Law Department po namin, makifile niyo po mabuti kaagad upang ma-inform po kaagad sila dahil po ang nag-i-initiate po ng mga cases mismo ay yung departamentong yon na hindi na kinakailangan may formal complaint dahil tinitingnan po namin. In the same manner na kita po namin kapag sobra na 5 piso, 10 piso, 15 pesos sapagkat tulad po halimbawa ng mga istasyon ng radyo, telebisyon, dyaryo, nagsasabit po sila sa amin lalo na pagka gumamit sila ng oras. And therefore nakikita namin kung talaga bang nag-report faithfully yung mismong kandidato nung eksaktong oras na na-consume nila at nabayaran po nila. At syempre, tinitingnan po natin kung sumobra sa 5 piso kapag ka sila ay independent candidates or 3 piso kapag ka naman po sila ay may partido. And at the same time, inaalam din po, mas maganda makita rin po ng mga nag-donate kung talaga na-reflect ang mga pangalan ninyo, kung talagang yun ang amount na na-reflect sa inyo, baka naman maya-maya pinalaki po yun na-reflect na amount o kaya naman pinababa yun na-reflect na amount. At the same time, tinan din natin kung yung mismong pinalabas na nag-donate, bawal palang mag-donate. Korporasyon pala na bawal mag-donate dahil meron pala silang lisensya from the government. O kaya naman, yung mismo nag-donate ay contractor pala ng local government and therefore kaya pala siya nag-donate. Yan po yung kagandahan ng isa sa publiko natin. Yung lahat ng SOSE na sinabit po sa atin ng lahat ng ating mga kandidato. Chairman, more than a week ago, nagsalita si Vice President Sara Duterte na dinaya daw yung midterm election against their senatorial candidates. Una, meron na bang nakasampang reklamo sila yung kampo ni Vice President Sara tungkol dito? Ikalawa, kung sakaling wala namang basihan ito, may balak ba yung COMELEC na magkaso sa Vice President tungkol dito sa kanyang mga announcement na nakaka-damage sa institusyon ng Commission on Election? Talaga, alam niyo po, ang aming po naging posisyon na lang ay wag na lang magkomento sa isang political statement. At number 2 po, doon naman sa kaso, at this point po, wala pa po kami natatanggap na formal na kaso. Sa ating pong konstitusyon, kapag ang posisyon po ay miyembro ng Senado, ang jurisdiction po, pagdating po ng June 30 at tanghali,
ay mawawala po sa COMELEC at ito po ay mapupunta sa Senate Electoral Tribunal. Banggit po mga pangalan ay mga kandidato for senators, therefore po talaga pong sa Senate Electoral Tribunal marapat na maipasa po yan. Alam niyo po, maganda naman pong balita namin para po sa kaalaman ng lahat. As of nung Friday, na may 22 na lang na ballot boxes na kulang sa 742 ballot boxes subject of random manual audit, ay almost 99.9972% po ang accuracy naman. And we will come up hopefully before the end of this week yung pong kabuuan ng accuracy rating po ng ating makina versus the manual count ng ating pong balota. Yung pong mga hindi po kontento, we will really welcome the filing of election protest. Sa kasalukuyan po, halimbawa sa COMELEC, meron po kaming 36 na mga protesta ng mga governors, city mayors, o kaya mga sangguniang panlalawigan, and therefore that is a very great opportunity na makita yung mga balota at mabilang po manually. Yung attorney Respicio ba, nagsampa ng kaso, isa siya sa nag-asasalita tungkol dito sa dayaan daw sa midterm. Wala ba siyang isinampa? Pinaproclaim po natin siya mismo, kahit hindi siya hihingi sa amin na i-proclaim siya, pinaproclaim na po natin siya, nilift po namin yung order proclamation, order to suspend proclamation. Ngayon daw po, base sa kanyang press release, mukhang magpapail muli siya sa Korte Suprema. May mga issue po siya, yung mga dati na pong issue, tulad po nung sinasabing meron daw pong intermediary server, meron pa po siyang binabanggit na unauthorized daw po na paggamit ng software. So, nasagot na po namin yan. And yun po yung maganda naman. At least po kahit may mga ganyang issues, wag lang po talagang sa social media lang kami inaatake. Maganda po mag-file na lang po ng formal na kaso upang may paraan naman po kami para masagot. Ang hirap po kasi sa social media sapagkat hindi po nila pinapadaan sa regular sa mainstream media. Kasi napakataas ng ethical standards mainstream media, and therefore, pagka po kasi hindi makatotohanan, hindi po mailalabas ang mga bagay-bagay na hindi po makatotohanan. Wait, sorry. Let me take a step back, Chair Garcia. Sino yung 5 sa senatorial candidates na hindi pa nag-file ng SOSE? Pasensya na po, hindi ko po pero mukhang sila po ay mga hindi pinalad naman na mag-file na manalo. Wala sa mga nanalo. Yung naman po lahat ng nanalo ay nakapag-file naman po ng kanilang statement of contributions and expenditures. Okay. Pero sir, kahit hindi ka manalo, kapag ganyan natalo, hindi ba may penalty pa rin? May penalty yan eh. You cannot run again? Kahit talo. Pagka po hindi po nag-file ng Opo, ay meron tayong hanggang 30,000 pesos na fine. Kapag po 2 beses na hindi nag-file ng SOSE sa 2 magkasunod na election, maliban po sa fine na up to 30,000 pesos, may perpetual disqualification to hold public office po. Yan po mismo ang sa Korte Suprema sa kaso ng Joel Maturan versus COMELEC, perpetual disqualification, meaning hindi ma-appoint and at the same time, hindi rin ma-elect sa public office. At yung po naman po mga nag-file ng mali, 2 kaso pong kakaharapin nila, perjury dahil under oath po ang lahat, statement of contributions and expenditure, and at the same time, yan din po ay isang election offense violation ng SOSE po. So that's why it's very important na kung may makita yung mga tao na may mali, they raise a complaint. Pero yung yung 5, sir, yung 5 repeat offender, yung 5 ba may repeat offender doon? Mukha naman pong wala, pero titingnan po natin yung mga sa mga ibang positions, baka po may mga repeat offenders and therefore yun po, magiging perpetually disqualified to hold public office po sila. So klarong-klaro, by strike 2, pwede ng ang penalty there is perpetual disqualification from public office, whether you're appointed or elected. Okay. I think we can leave that there, unless Ami still has a question. But okay na. Okay, thank you so much for joining Storycon today. COMELEC Chair George Garcia. Salamat po. Thank you, Chairman. Thank you, sir.